Nanan, dali may customer ka na naman. Hi! Ayan. So, ayun na guys. Ito na itong mga negosyo. Nagsimula tayo sa ice. O, diba? Ha? Sinong bata ito? O, diba? Unsa man. Ayan, o diba? O, bye-bye. Thank you. So, hello guys. Welcome to the House of MK. May bago tayong negosyo. Halina kayo guys. At least, etong negosyo to maganda. Swak na swak para sa mainit na, napakainit na panahon. And of course, since naisip ko din na sa tagal na ng panahon, ano kayong gagawin namin negosyo dito? Dito tayo nagsimula. Ang negosyo natin ito ay ice maker. Diba? Sa sobrang init ng panahon, ang dami-daming gustong bumili ng ice. Tapos, karamihan pa ng mga gustong bumili ng ice ay either mga kapitbahay o kaya yung mga naliligo malapit sa ilog. Diba? So, eto na nga ginawa namin. Tingnan nyo. Ayan ang mga plants na galing sa hinubuan. Thank you kay CCB. Kay Brenda. Pinadala ni Brenda ang mga halaman. Ayan na guys. O diba? Tingnan nyo. Gumawa kami ng ice for sale. Which is kitang-kita at tanaw na tanaw dito sa daanan. Sa kalsada. Yan ang Barangay Road. O diba? At least kita nyo na. Ice for sale. Hindi ko alam kung anong nag-drawing nito. Ano yan? Bakit may ganon? Parang cucumber. So, eto na nga guys. Tignan nyo naman ang nangyari sa ref namin. Since laging tubig lang din naman ang laman, kung hindi tubig, ay parang leftover ang laman. O, diba? At least may mga stocks tayo dyan. Pero, eto nakakamangha. Ay! Basa pa to! Ilipat mo na to, Day. So, ito, mga nasa ilalim, pwede mo na silang ilipat. Hawakan mo. O, diba? Napaka-innovative ng ating business. Look, our business is ice maker. Diba? Bonggang-bongga ang ating ice. Medyo may pasabi. Sa taas kasi ang freezer eh. Yung fan ng freezer ay nasa taas. Hawakan mo ito. Ayan, diba? So, parang Lego lang yan. 1, 2. Ayan. Dito na nga. Bagay mo na yan dyan. Pepa, dito. Hindi. Ayan. Diba? That's our ice supply. So, pag naubos na yan, frozen na yung mga yan. Dito sa ilalim, since panay leftover lang din naman ang laman yan, just mga water, dito, sabi ko sa kanila, gumawa na sila dito ng ice para malamig na siya. So, pag naubos na yung dito sa taas, ilipat itong mga to sa taas para malamig na siya, mas madali lang siyang mag-yellow. Diba guys? So, there you go. That is our new business, ice. And of course, ang ice po ay hindi piso lamang. It's 4 pesos. Diba? Dito sa buong town, may 4 pesos, may 5 pesos. May 5 pesos pa nga na ice eh. Diba? Actually, 5 pesos din ang ice. Pero dito 4 pesos lang. Pero diba guys, sulit na sulit po yan dahil wala ka pong lugi sa ice. Kumbaga, yung ice mo, nakikipagsabayan na lang din sa kung ano yung pinapalamig mo sa loob ng rep. Diba? Since naka-on din naman ng rep, wala rin naman laman ng rep, gawan mo na rin ang paraan kung anong palalamigin niya is maging negosyo. Diba? So, eto na nga. Tignan na natin ang kita. So, ayan na guys. Nagsimula kami na gumawa ng ice. Sa una, ang nangyayari is gumagawa sila ng ice. Pag nakabenta sila, aba, nauubos ang laman ng kanilang alikansya. Nauubos. So sabi ko, bakit nauubos? Saan yung dinadala?
yun na nga, pinabibili nila ng Yossi. So, ang ginawa ko, since bili rin naman sila ng bili ng Yossi, mas napapamahal ko sila sa Yossi sa labas kasi mga tindahan dito, ang benta ng Yossi ay 4 pesos isa. Ako, gumawa ng paraan para ma-encourage sila na ang Yossi ay 3 pieces per 10 pesos. So, parang 9 sa 3 is 3 pesos and 35 cents. Diba? Ang lumalabas. Pero ngayon, since nung naggalit ulit ako at pinagsabihan ko sila, sabi ko, huwag kayong nagnenegosyo tapos inuubos. Hindi, kasi learning pattern. So, it's like a learning pattern, learning curve. So, inoobserbahan ko lang din sila sa una. So, unang mga araw, ganun ang nangyayari. May pinagbentahan sila ng ice, nauubos to. Diba? So, na naubos to, pinagbentahan nila ng ice, may 20 pesos na rito. Biglang nawawala. Sabi ko, saan napupunta yon? So, nung na-discover ko na napupunta lang pala sa bisyo nila sa sigarilyo, sabi ko, no, alam ko nang kahihinatnan nito. Wala rin mangyayari. Sa unang-una din naman kasi talaga, ako rin naman po yung bumili ng ice wrapper. Ang ice wrapper is 35 pesos. So anyway, ngayon, dahil sa mga different changes at saka mga pagbabago na nangyari sa policy, siyempre business ito, gumagawa rin tayo ng policy. Ako rin naman po ang nagbabayad ng kuryente para sa refrigerator. Diba? So eto na ngayon ang nangyaring magandang resulta. So, Nana, ayan na, bilangin na ang income ng ice. Ilang araw na yan? 2 days. 3? Kasi nung... Ano na ko lahat. Okay. So, ito muna. 20. 40. Oh, 60 lang yan kagabi. 80 na yan. Oh my God! O diba, kagabi magkano lang yan? 62 nung binilang namin kahapon. Ngayon, may 85 pesos na dyan, diba? So, saan yan mapupunta? Either way, mapupunta yan sa kanilang ulam. Meron na silang pang-ulam dyan, guys. And of course, may pambili na ulit tayo ng ice wrapper. So, now we see here that the value of business ay napupunta na rin po sa kanila. Napaka-importante at napakahalaga rin po na matuto ang mga tao na pag ikaw ay nagnegosyo, huwag mong uubusin sa iyong mga bisyo or huwag mong uubusin sa kung ano-anong paraan. Or at least, pag nagnegosyo ka, siguraduhin mo na meron ka pa rin income on a daily basis. Diba? Dahil hindi po mawawalan ng mga taong gustong uminom ng malamig na tubig or malamig na soft drinks, ganyan, dahil gusto rin nila ng ice. Lalo na sa wala naman silang refrigerator. Ayan, malaking tulong din ang paggawa ng ice at pagbenta. At imagine, 4 pesos each. Kung natin taasan kasi sa bahay lang naman tayo, okay na yung 4 pesos. Pero pwede rin mga 5 pesos. Pero malaking halaga na rin ng piso sa mga tao sa paligid. Diba, guys? So there you go. That is our new business, guys, here sa House of MK.